Alejandro's POV. Hindi pa tayo tapos. Yamot na sabi ko kay Adam. Palalampasin ko lang to ngayong gabi dahil may sakit si Papa pero pagkatapos nito, mag-uusap tayo. Ines na sabi niya sa kakambal. Nilapitan siya nito, naglalambing ang tono ng pananalita. Alejandro, sorry na. Alam mo naman kasing kahit anong gawin ko, hindi ako maging isang tunay na lalaki, di ba? Sorry na. Pero yung kalayaan ko naman na naisakripisyo ng dahil sa'yo, ani ang gustong gusto niya na itong kutusan. Pagbigyan mo na ako, tsaka maganda naman si Danica. Yun nga lang, mas maganda ako sa kanya. Ani tong napangisi. Uy, pero kung naging tunay akong lalaki, liligawan ko yun. Medyo nasusuklayin ko lang ng buhok. Mukha kasing di masyado marunong gumamit ng brush eh. Pabirong sabi pa rito sa kanya. Natawa siya. O ayan, tumawa ka na, ibig sabihin okay na tayo ha? Sabi ni Adam sa kanya. Napaismid siya. Mahal niya ang kapatid niya kaya hindi niya to kayang tiisin kahit na asar siya dito kapag naalala ang nangyari sa kanya. Alam na ba ni Alicia? Mahinang tanong nito sa kanya. Ano ba sa tingin mo? Tinala ko pa ng raver na yun pagkachismosa. Asar na sabi niya pa dito. Ay talaga? So nagwala si galit ang hitad mong girlfriend? Anitong humaba ang uso. Nako, kung tatanungin di hamak nung mas gusto ka na yung napangasawa mo kaysa sa Alicia na yun, no? Mas panatag ang kalooban ko kay Danica kaysa sa kanya. Gusto mo lang wag mag-guilty sa ginawa mong to sa akin eh. Aniya dito. Sorry na, brother dear. Naglalambing na sabi nito sa kanya. Inawakan pa nito ang kamay niya ngunit mabilis niya yung ipiniksi. Hanggang ngayon asiwang-asiwa pa rin siya kapag nagkikilos babae ang kanyang kakambal. Di pa rin niya matanggap na yung dating kalakalaro niya at kasama sa kung ano-anong kalokohan, babaeng-babae na akong kumilos ngayon. Napaismit siya na mapansin ang makeup nito. Hanggang dito ba naman sa ospital? Naka-makeup ka pa rin? Sita niya dito. Naka-makeup na ako nung tumawag si mama, no? Pupunta sana kami sa birthday party ng friend ko, kaya ganitong ayos ko. Nailing na lamang siya. Obviously, hindi alam ng babaeng iyon na kambal tayo. So akala niya talaga bakla ka. Natatabang sabi nito sa kanya. Napakunot noo siya. Nung first meeting kasi namin, nung pinagkasundo kami ni Papa, inamin ko na sa kanyang bakla ako. Tapos nagkita kami sa grocery store kasama si Basti. Kwento nito sa kanya. Akala niya ako ikaw, so ang buong akala niya bakla ka. What? Nakita mo naman kung gaano siya na-shock kanina, di ba? Iniisip niya talaga na yung nakita niya sa grocery na may kasamang boyfriend ay ikaw. Anito sa kanya. That means, ang buong akala ni Danica, bakla ka. Natigilan siya. Biglay na intindihan niya na kung bakit siya inaakit ni Danica. Sinasadya nitong akitin siya dahil akala nito bakla siya. Gusto nitong pandirihan niya ang ginagawa nito. Hindi niya alam kung maiinis o matatawa sa pakanang iyon ni Danica. So nanadya kang akitin ako dahil iniisip mong mag-aal sa balutan ako dahil iniisip mong bakla ako? Ngayong alam na ni Danica na lalaki ka, ano kaya magiging reaksyon niya sa bahay? By the way, kung akala ni Danica na bakla ka, ibig sabihin wala pang nangyayari sa inyo? Talong ni Adam sa kanya. Sumilay ang isang pilyang ngiti dito. Oh, may nangyari na sa inyo, ha? Namula ang mukha niya. Di ko papatulan kahit na kailan yung bubit na yun, no? Pumayag lang akong pakasal sa kanya dahil ayoko mapunta kay River ang lahat. Pero peste, I will never fall in love with Danica. Tsaka alam mo naman na mahal ko si Alicia. Mariing sabi niya sa kakambal. Eksaktong pumasok ng kwarto si Danica at dinig na dinig nito ang sinabi niya. Danica's POV. Dinig na dinig ko ang sinabi ni Alejandro. Para yung dumagundong sa kanyang pandinig. Hindi ko papatulan ng bubit na yon. Pumayag lang akong pakasal sa kanya dahil ayoko mawalan tayo ng mana. Pero kahit kailan hindi ako ma-inlove sa kanya. Mahal ko si Alicia. I will never fall in love with Danica. Pakiramdam niya may isang matalas na bagay na tumusok sa kanyang dibdib pagkarinig sa sinabi ni Alejandro. Ngunit nagkunwari siyang hindi apektado. In fact, nagkunwari siyang walang narinig. Pero ramdam na niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit. Hey, bakit ba ako naapektuhan? Ako rin naman hindi ako ma-in-love sa bastos sa lalaking to. Kahit pa nga alam ko na ngayon na talagang lalaki siya. Hindi yon dahilan para magbago ang pagtingin ko sa kanya. I will never fall in love with Alejandro. He is so rude. He is so full of himself. Mayabang, antipatiko, feeling gwapo as if akala mo naman siya ng pinakagwapo dito sa mundo. Hey, ang dami nagpapalipan gwapo dito, no? At hindi mayabang na kagaya nito. Sinikap niyang wag magpahalata. Naupo siya sa kalapit ng mga ito, tsaka nakangating tiningnan si Adam.
So nasan pala yung boyfriend mo? Yung nakita kong kasama mo sa grocery? Panimula niya. Feeling niya mas madali niya makakagaanan ng loob ang kakambal nito kesa kay Alejandro. Bakit? Type mo rin? Taas ang kilay na tanong nito sa kanya. Ay oo, bet din. Natatawang sagot na rito. In fairness, may taste ka. Natawa ito. Thank you, mukhang magkakasundo tayo. Sabi nito sa kanya at saka nilingon si Alejandro. Mas type ko to kaysa sa Alicia mo, no? Sabi nito kay Alejandro. Tsaka muling tumingin sa kanya. Na-meet mo na ba girlfriend ng asawa mo? Alin yung mukhang kapre? Pabirong tanong niya dito. Oo no, sungit nga eh. Natatawang sabi niya dito. Napabungis niya si Adam. Mabuti hindi ka tinarayan. Subukan lang niyang gawin sa akin yun, lalabanan ko siya. Aniya dito. Halatang naiinis si Alejandro sa topic nila kaya tumayo ito at tumabas ng kwarto. Inirapan to ni Alejandro. But seriously, akala ko talaga si Alejandro yung nakita ko sa grocery. Nagulat nga ako eh. Aniya. As if naman, mapaglalagay mo ng foundation at lipstick si Alejandro. Sabi nito sa kanya at saka hinawi ang buhok at isiningit sa may tenga. Buti hindi ka na fall in love sa kakambal ko, no? Naku, ingat ka. Matinik sa cheeks yan. Daming pinaiyak na babaeng yan. May bait sa mga labing napangiti siya. Kaya nga nagtataka ako eh, kung bakit pinilit ako ni Danny ipakasal sa kanya. Halos paanas na sabi niya kay Adam. Hanggang ngayon di ko pa rin lubos maisip kung ba't ako pumayag na malagay sa gantong sitwasyon. Kaya nga naglayas ako nung araw ng kasal natin eh. So, ikaw pa talaga dapat na mapapangasawa ko? Oo, pero nung umaga bago tayo kasal, tinakasan ko sa papa. Hindi ko naman akalain na si Alejandro ang pipilitin ni Papa ipakasal sa'yo. Akala ko kaya lang ko pinipilit ni Papang makasal kasi gusto niya ako maging lalaki. Di ko naman akalain na gusto lang talaga ni Papa na isa sa mga anak niyang maikasal sa'yo. Sabi nitong napailing. At hanggang ngayon hindi ko pa rin magets kung bakit nang dahil sa isang kalokohang kasunduan. Nilagay nila kami ni Alejandro sa isang sitwasyon na ganito. Matamlay na dugtong niya sa sinabi ni Adam. Huminga siya na malalim. Who knows, maybe you and Alejandro were destined to be together all along. Danica, I think that everything happens for a reason. Maybe you will fall in love with each other one day. Bahagya siyang natawa. Okay ka lang, Adam. Wala tayo sa isang teleserye. Totoong buhay to. At sa totoong buhay, malabong maging happy ending ang case naming dalawa ni Alejandro. Bakit naman imposible? Narinig mo naman yung sinabi niya, hindi ba? At pinaniwalaan mo naman yung sinabi niya. Love has a peculiar way of working. People you despise can occasionally turn out to be your real love. It happened to one of my friends and it may happen to you as well. The more you dislike someone, the more you come to appreciate it. Sabi nga, the more you hate, the more you love. Para kang writer kung makapagsalita ah. Actually, passion ko ang pagsusulat. Namilog ang mga mata niya. Really? OMG, dapat pala talaga ikaw ang pinakasalan ko. Alam mo bang mahilig din ako magsulat? Right now, contributor ako sa isang online magazine. Talaga? Sabi ni Adam na biglang na-excite. Uy girl, mukhang magkakasundo tayo. I like you na talaga. Makalipas ang ilang sandali. I think you should go home para makapagpahinga ka na. Mahinang sabi ni Alejandro sa kanya nang lapitan siya nito. Medyo nakakatulog na siya sa bakanteng kama habang si Adam at ang boyfriend nito magkatabing natutulog sa couch. Ihahatid na kita sa bahay para makaligo rin ako. Tumango siya. Di niya alam kung ba't bigla na lang siyang di makatingin ng diretso sa mga mata nito. Ngayong nalaman niya na totoo pala talagang lalaki, si Alejandro. Dala na rin siguro ng matinding hiya kapag naisip niya ang mga kalokohang pinagagawa niya. Mas lalo na kapag naalala niya nang hindi sinasadyang makita nito na wala siyang kahit anong suot. Tinapik nito si Adam. Uwi muna kami. Ikaw na munang bahala kay Papa. Maliligo lang ako, babalik din ako kaagad. Tinangon lang ito ni Adam saka pumikit na ulit. Naglakad sila papunta sa parking ng sasakyan nito. Hindi siya nagsasalita pero ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib niya. Umurong yatang biglang dila mo. Puna ni Alejandro. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe ng lingonensya nito. Naninibago siguro dahil sobrang tahimik niya. Naparunok siya. Hindi ko lang kasi alam kung ano ang sasabihin. Naisip ko kasi yung mga pang-aakit na ginawa ko sa'yo. Pulang-pula ang mukha niya. Sa totoo lang, gusto kong lumuwag sa kinaupuan ko ngayon. Lakas loob pang sabi niya dito. Akala ko kasi bakla ka. Kaya inaakit mo ko.
Para subukin ko hanggang saan ang tatag ko? Akala ko kasi mapapalayas kita kapag nandiri ka sa akin. Nalingon siya nito. Ano sa palagay mong nasa isip ko nung ginagawa mo mga yon? Pilyong tanong nito sa kanya. Nag-iinit ang mga pisngi niya. Ang lakas ng tawa nito. Don't worry, yung ina-expect mong maging reaction ko dahil akala mo bakla ako, yun talaga naging reaction ko nung subukan mo akong akitin. Pangaalas ka nito sa kanya. Naningkit ang mga mata niya. Wow, talaga lang ha? Nakairap na sabi niya pa dito. Kaya wag mo nang ulitin yun kung ayaw mong... Sumilay ang makahulugang ngiti sa mga labi ni Alejandro. Kung ayaw mong totohanin kita. Naginit ang buong katawan niya sa sinabi niyo ni Alejandro. Papa, thank God you make it. Maluhaluhang sabi ni Adam sa ama habang inaayos ang paglabas nito sa ospital. After 1 week nitong naka-confine, pinayagan to ng doktor na lumabas sa ospital. Kumpleto ang buong pamilya nito nung araw na iyon. Nandoon si Raver na nakilala na niya nung nag-dinner sila sa bahay ni na Alejandro. Si Adam at si Alejandro pati na rin ang mother-in-law niya na si Luisa. Hanggang ngayon parang kinikilabutan pa rin siya kapag naiisip niyang may father-in-law at mother-in-law na siya. Ilang pa rin siyang tawagin ng mga ito na mama at papa. Pakiramdam niya kasi pag nagpapanggap lang sila ni Alejandro bilang mag-asawa, kaya ayaw niyang seryosohin ng role na to. Hindi pa ako mamamatay. Gusto ko pa makita yung mga apo ko sa inyo? Sabi ni Alfredo at saka tinignan isa-isa ang 3 anak. Paano ko kayain mabibigay sa inyo? Taas ang kilay na tanong ni Adam. Palagay ko since si Alejandro ang naunang mag-asawa, dapat siyang i-pressure ninyo magkaroon ng apo. What do you think, Danica? Kailan niyo mabibigyan ng apo si Papa? Nakangising tanong ni Raver. Hindi siya makasagot. Malapit na. Si Alejandro ang sumagot. Apo lang naman ang hinihingi ni Papa. Wala namang usapan ko kaninong babae ko siya bibigyan ng apo, hindi ba? Makahulugang sabi nito kay Raver. Nawala ang ngiti ni Raver. Naisip niya si Alicia. Alam niya itong babaeng pinag-aawayan ng dalawa. Mag-uumpisa na naman kayong dalawa. Baka hindi pa ako nakakauwi sa bahay, ma-confine na naman ako. Sabi ni Alfredo sa mga ito. Tahimik ang dalawa. Iha, kahit anong mangyari, wag kang bibitaw sa relasyon ninyo ni Alejandro. Pakiusap ng mama ni Alejandro na makarating na sila sa bahay ng mga ito at tinutulungan ito mag-prepare ng dinner nila. Hindi siya makasagot at pagpasensya mo na si Alejandro kung masyadong straightforward, pero mabait yun. Pasasan ba't matututunan nyo ring mahalin ng isa't isa? Mama, alam niyo naman po siguro na may ibang babaeng mahal si Alejandro, hindi po ba? Gawin mong lahat para mapaibig mo si Alejandro. Parang ganun lang po kadali ang hinihingi ninyo. May pait sa mga labing sabi niya pa dito. Alam niyo naman pong sa umpisa pa lang ng pagsasama namin, asawa mo na si Alejandro ngayon, iha. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo siyang ipaglaban. Giit nito sa kanya bago niya matapos ang kanyang sasabihin. Danica, iha, alam kong hindi madali pero alam kong kaya mo. Natahimik siya. Sinasabi ba nito sa kanya para matiyak na hindi siya bibitaw hanggat di nakakuha ni Alejandro ang mana nito? Parang ang selfish lang. Gusto namang itong isakripisyo ang buhay niya alang-alang sa mana? Gusto niyang sumigaw. God, bakit ba siya napasok sa ganitong klase ng sitwasyon? Paano naman ang kaligayahan niya? Parang gusto niyang tawagan ng daddy niya at questionin ito dahil pinasok siya nito sa ganitong kalagayan. Iniisip tuloy niya ngayon na hindi siya totoong mahal ng ama dahil basta na lamang itong pinamigay kung kani-kanino. Sa kabilang banda, nangangatal sa galit si Alicia na makita niya ang post ni Raver sa social media. Sa larawan kasama niya nagdi-dinner sina Adrian, Adam, Alejandro, ang parents ng mga to at si Danica. Gigil na gigil siya. Siya dapat ang nandoon at hindi si Danica. Napaiyak siya. Alam niyang sinadya iyong gawin ni Raver para makita nito. Kahit na ilang beses nang sinabi sa kanya ni Alejandro na wala siyang dapat na alalahanin kay Danica, ay hindi pa rin niya mapigilan na makaramdam ng pagsiselos. Babae ito at lalaki si Alejandro. Magkasama mga ito sa isang bubong. Paano hindi niya maaalala? Lahat ng possibilities iniisip niya at nagkakaroon siya ng anxiety tuwing na-imagine na si Alejandro kasama ng babaeng iyon. Hindi naman santo si Alejandro para makaramdam ng kahit ano dito. Si Alejandro pa ba? Danica's POV. Unang gabi na magkasama sila ni Alejandro sa kwarto,
Simula nang malaman niyang tunay nitong lalaki since almost 1 week din tong sa ospital natutulog. Hindi siya mapalagay. Ang bilis-bilis ng kabog ng dibdib niya. Hindi naman niya ito po pwedeng patulugin sa salas o sa guest room dahil mapapagalitan to ng papa nito kapag nalaman na hindi sila magkasama sa kwarto. Sinigurado niyang may mga unang nakaharang sa kanilang dalawa habang talampakan nila. Ini-imagine pa lang niya na magdidikit ang kanilang mga balat habang natutulog kinikilabutan na siya. Kapag naalala niya ang mga kalokohan niya, namumula ang kanyang mukha. Mas lalo na kapag sumasagi sa isip niya ang gabing maabutan siya nitong walang kahit anong saplot sa katawan. Nakakahiya. Mabuti na lang hindi siya nito type, kung hindi, baka kung ano nang ginawa nito sa kanya. Pero talaga bang ni katiting, hindi man lang siya nito pinag-isipan ng mali siya? Hindi ba medyo nakaka-insulto yun sa pagkatao niya? But at least safe siya. Nahiga na siya. Narinig niyang lagaslas ng tubig sa banyo. Hindi siya mapakali. Muli niyang naalala ang katawan nito. Kahit pa naka-aircon, parang pinagpapawisan siyang bigla. Naisip niyang bigla ang muscles nito. Ano kayang feeling na makulong sa matitipon ng mga braso nito? Narinig niyang bumukas ang pinto ng banyo. Parang may mga dagang nagsipulasan mula sa kanyang dibdib. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpretend na himbing na siya sa kaniyang pagtulog. Alejandro's POV. Nilingon ko si Danica. Mukhang natutulog na ito. Natigil siya dito dahil ang bilis-bilis makatulog. Kahit yata masandalang sa pinto makakatulog. Kakaibang talent. Bahagya siyang napangiti nang maalala ang ginawa nitong pang-aakit sa kanya. Naisip nilang siya si Adam. No wonder, gano'n na lamang kung makipag-flirt ito sa kanya. Ngayon kaya siya nito subukang gawin yon. Unti-unti napalis ang ngiti sa kanya nang maalala niya ang walang kahit ano sa katawan ni Danica. Paano kaya kung di niya napigilan ang sarili? Papayag kaya itong may mangyari sa kanila? Hey, umaandar na naman ang pagka-mahilig mo, Alejandro. Anang utak niya. Pirikit niya ang kanyang mga mata pero peste, hindi siya dalawin ng antok. Paulit-ulit na nanonood sa utak ng mukha ni Danica. Bigla siya napabalikwas at kinakabahang napatingin siya dito. What the hell is happening to me? Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Alicia. Nadidistract lang siguro siya ngayon dahil ibang babae ang kasama niya ngayon sa halip ng kasintahan. Hello, Alicia. O Alejandro, I was trying to call you this afternoon pero naka-off ang cellphone mo. Anang babae. I'm sorry, hindi ka agad ako nakapag-charge. I miss you. Sabi nito sa kanya. I miss you too. Aniya dito. Pupuntahan kita ngayon. Really? Halata ang excitement sa boses nito. Ihintayin kita ha. I love you. Malambing na sabi pa nito sa kanya. Okay, see you. Ani ang tinapos ng tawag tsaka nagbihis ng pantalon at t-shirt at nagmamadali ng umalis. Sinalipan pa niya si Danica bago tuluyang lumabas ng kwarto. Danica's POV. Unti-unti nagmulat ng mga mata si Danica nang marinig ang pag-alis ng motor ni Alejandro. Bumangon siya at matamlay na lumabas ng kwarto. Dinig na dinig niya ito habang kausap si Alicia habang nagtutulog-tulugan siya. May mga tanong na namumuo sa kanyang isipan. Unti-unti niyang kinwestiyon ang kanyang sarili. Bakit parang may something sa dibdib niya na hindi niya mapangalanan kung ano? Ang tanging alam lamang niya it has something to do with falling. At malapit na niya sa edge. Tinapik-tapik niya ang mukha. Erase, erase, erase. Okay? No. Kalma. Danica, dumaan ka lang sa matinding stress kaya ka nagkakaganyan, okay? Hinga ng malalim. Inhale, exhale, kalma. Dilipas din kung ano man yung nararamdaman mo ngayon. Isipin mo na lang lahat ng bad qualities sa lalaking yon. See? Palagay mo sa ugali niyang yon may kaibig-ibig ba? Wala, hindi ba? Uminom siya ng malamig na tubig, tsaka tinampal-tampal ang mukha. Maya-maya ay napailing. Gutom lang siguro to. Ani ang naghanap na makakain sa pantry. Alicia's POV. Danica, hey! Malakas sa tampal ni Alicia kay Alejandro. Nagising ito sa lakas ng tampal niya. Kunot no itong napatingin sa kanya. What? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Sinong babae? Danica, narinig kong binanggit mo ang pangalan niya. Magtapat ka nga sa akin. May nangyari ba sa inyong dalawa ng babaeng iyon? Naaasar na tanong niya dito. For God's sake, Alicia, wala. Naiinis ding sagot nito sa kanya. Di rin nakakatuwa yung pinagsasabi mo, ha? Bumangon to at naupo sa couch.
Talagang hindi na nakakatuwa. Galit na sabi niya dito at tumayo siya at pumunta sa harapan nito. Ako ang kasama mo, pero siyang naman ang utak mo, peste. Paano mo nasasabing siya naman ang utak ko? Ines sa sagot nito sa kanya. Look, hindi ko alam kung ano na panaginipan ko. Hindi ko rin sigurado kung totoong nabanggit ko bang pangalan niya. Hindi ako bingi. Hindi ako maaari magkamali. Binanggit mo ang pangalan niya. Whatever. Pero peste, Alicia. Pati ba naman panaginip pag-aawayan pa natin? Ni hindi mo nga alam kung anong tungkol sa panaginip na yon. Besides, sa palagay mo nandito ako ngayon kung may namamagitan sa amin ng babaeng yon? Natigilan siya. May katwira naman si Alejandro. Bakit ba masyado siyang kinakain ng sobrang selos na nararamdaman niya? Tumabi siya kay Alejandro. I'm sorry, I can't help it. Nagsiselos talaga ako sa kanya. Parang batang sabi niya pa dito. Inakbayan siya ni Alejandro at tinagkan. Ano bang dapat mong ipag-arala? Nandito ako ngayon kasama mo. Pagbibigay nito ng assurance sa kanya. Alejandro's POV. Hinagkan ni Alejandro si Alicia. Gusto niyang magalit sa sarili. Hindi niya alam kung bakit napapanaginipan niya si Danica. Sa kanyang panaginip, hinahagkan niya raw ito. To think na hindi niya kayang humagkan ng babae hanggat wala siyang nararamdaman sa isang babae. Para sa kanyang panaginip, gano'n na lamang kung hagkan niya ito. Sa bagay, madalas naman talagang walang sense sa mga panaginip. Alam niyang init lang ng katawan itong nararamdaman niyang ito. Normal lang naman sa lalaki maghanap na ibang putahe paminsan-minsan. Pero ang seryosohin nito, never. Kaya nga ipinangako niya sa sarili niya na hindi siya papatukso dito. Hindi siya matutulad sa kanyang ama. Tumunog ang cellphone ni Alicia. Nakita niya tumatawag sa Raver. Nagdilim ang mukha niya. Ganitong oras, tinatawagan ka niya? Ano bang kailangan niya sa'yo? Akin na yung phone mo, takong kakausap sa kanya. Di na niya hinintay ang permiso ni Alicia. Inis na inagaw niya rito ang telepono at sinagot ang tawag ni Raver. Alicia! Dinig niyang sabi ng nasa kabilang linya. Si Alejandro to, anong kailangan mo sa girlfriend ko? Sa kabilang banda. Alejandro? Gulat na bigkas ni Raver sa pangalan ng kapatid. Di niya inaasahan itong makakausap niya. Napatiim bagang siya. May asawa na to ngunit hanggang ngayon ayaw pa rin pakawalan si Alicia. At nagtataka siya kay Alicia dahil hanggang ngayon, nagpapaloko pa rin to kay Alejandro. Samantalang eto siya, totoo yung nararamdaman niya para dito and yet, bakit pa nakiputas lang siya ni Alicia? Bro, nandyan ka pala. Sabi niyang napatikim. Hindi ba magagalit si Papa kapag nalaman niyang nasa ibang bahay ka sa halip na sa piling ng asawa mo ikaw naglalagi? Kung ano man ang gawin ko sa buhay ko, it's none of your business. Yamot na sagot ni Alejandro sa kanya. Napangisi siya. I don't think so. We are brothers. Iisang tatay natin kahit sa ayaw sa gusto mo. Pamilya mo ko at sa tingin ko may karapatan akong makialam sa buhay ng kapatid ko kapag alam kong naliligaw siya ng landas. Aniya dito. Talaga lang ha? And look who's talking. May sarcasm sa tonong sabi ni Alejandro sa kanya. Sa palagay mo, tama bang ipagpilitan mong sarili mo sa babaeng lantaran na sinasabing wala siyang gusto sa'yo? Sa bagay, what do I expect from you? Anak ka nga ng nanay mo. Nagdilim ang mukha niya. Huwag na huwag mong madamay-damay dito si mommy. Hindi ba't ikaw na rin ang may sabi, pamilya tayo? At since sa tita nila ang mother mo na dating best friend ni mama, hindi ba't parte na rin siya ng pamilya natin? Kung may karapatan din akong panghimasukan ng buhay niyo, kapag nakikita kong naliligaw kayo ng landas, magsasalita pa sana siya, ngunit nawala nito sa ere. Galit na binato niya ang kanyang cellphone. Peste? Tinadyakan niya ang mesa na nasa harapan, tsaka nagpupuyos ang kaloobang napakuyom ang kanyang mga palad. Sa kabilang banda, why did you do that? Sita ni Alicia kay Alejandro. Inagaw niya rito ang kanyang telepono. Sa harip na magkasundo kayo magkapatid, lalo mong pinapanala ang away ninyong dalawa? And why do you still entertain him? Yamot na tanong nito sa kanya. No, I'm not. Napaismid ito. Hindi ka rin tatawagan ng tungkong oras kung alam niyang hindi mo naman sinasagot ang tawag niya. Kung hindi mo siya pinapaasa, hindi ka na naguguluhin. Ang problema ka kasi sa'yo, ayaw mo siyang bitawan. Wow! So ako pa ngayon ang may kasalanan. Naiinis na sabi niya kay Alejandro. Kung tutuusin, kasalanan mo to, Alejandro. Alam mo ba kung bakit sinasagot ko mga tawag niya? Alam mo ba kung bakit hindi ko siya mabitaw-bitawan? Punong-puno ng hinanakit na sabi niya dito. Dahil sa'yo. Dahil hindi mo ako bibigyan ng time not unless hindi na trigger yung pride mo. Parang maiiyak na sabi niya dito.
Nakukuha ko lang ang atensyon mo kapag nakikita mo siyang kasama ko, hindi ba? That's not true. Ano bang kailangan kong gawin para maniwala ka? Hindi pa ba sapat yung ilang taon kong paniligaw sa'yo para lang mapasagot ka? Alicia, hindi kita ipagpapalit sa bubit na yon, okay? Really? Look at you. Ani ang nakaismed na hinawakan ng kaliwang kamay nito. You're wearing that wedding ring? Ano sa palagay mo ang nararamdaman mo? Nakalimutan ko lang tong tanggalin, besides ano man namang wala to. Talaga lang ha? Alicia, please. Kaya ako nandito dahil gusto ko ng peace, okay? Pakiusap nito sa kanya. Pero kung ganitong nag-aaway lang pala tayo, mas mabuti pa umalis na lamang ako. Alejandro! Sinuot ito ang leather jacket at hindi siya nilingon nang lumabas to ng kanyang unit. Alejandro! Sigaw niya at saka naiinis sa tinawagan niya si River. Hello? Ana nasa kabilang linya. Look what you did. Hindi ba't sabi ko naman sa'yo huwag mo akong tatawagan ng 10 oras ng gabi dahil madalas nandito si Alejandro? Galit na sabi niya dito. Bakit mo ba ginugulo ang buhay ko? Nag-away na naman kami ni Alejandro nang dahil sa'yo. Alicia, I'm sorry. Mahal ko si Alejandro kaya pwede ba? Huwag mo akong tatawagan unless akong tumawag sa'yo, okay? I'm sorry. Anito sa kanya. Napaiyak siya. Alam niya hindi tamang tratuhin niya si River ng ganito pero hindi talaga niya mapigilan. Lalo pat pinagmumulan to ng away nila ni Alejandro. Pero may katwiran naman talaga si Alejandro. Kung di niya ito pinapaasa baka noon pa, tinigilan na siya ni River. Pero hirap siyang bitawan to dahil ito lang naman ang alam niyang palaging nandyan sa tabi niya kapag kailangan niya ng kakampi. Kapag magulong-gulo ng utak niya at di niya na alam kung anong kanyang gagawin. Bakit nga ba kahit pinapakita naman sa kanya ni Alejandro na mahal siya nito, pakiramdam niya palaging may kulang? Bakit pakiramdam niya hindi pa rin yun sapat? Ano ang gagawin ni Danica sa pag-iba ng galawan nila ni Alejandro? Mailang kaya siyang kasama ito sa isang bubong? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.